Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa ating YouTube channel, Attorney Enzo Bunyog. Napapanood rin po tayo sa isa pa nating Facebook page or Meta page, ang Informador. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Attorney Enzo Bunyog, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa Informador Meta or Facebook page, follow na po kayo. Mga kabunyog, mga kababayan, dito sa ating bagong mga social media platforms na ito, ang maganda dito, mahaba-haba yung talakayan natin. Kasi mga ilang topics ang dinidiscuss ko dito eh. Okay, unahin natin to. Mga kabunyog, mga kababayan. Actually, itong ipapakita ko sa inyong maiksing video, itong maiksing video na to, ito yung video ni Bato de la Rosa noong matapos arestuhin si Duterte. Mga kabunyog. Ah, 'Di ba inaresto si Duterte March 11 yata 'yan, March 11, 2025. Pagkagaling ni Duterte sa Hong Kong, pagbaba niya sa NAIA, ayan naghihintay na doon. Sila General Torre, no? Naghihintay na doon, kasama niya na yung representative ng Interpol. Pagkatapos noon, inaresto na si Duterte, tinurn over sa Interpol, dinala na sa Dahig. O ayun. Hanggang ngayon nandun na sa Dahig. Ngayon matapos 'yon, yung pag-aresto na 'yon kay Duterte, agad-agad nagsagawa ng rally ang mga DDS. Nagrally sila doon sa Liwasang Bonifacio. Mga ilang araw, gabi, nagpoprograma sila doon. Nung gabing nagpoprograma sila doon, nagsalita si Bongo, may mga paiyak-iyak pa si Bongo. Si Bato, nagsalita din. Pero si Bato, ang mensahe ni Bato, galit si Bato. Mga kabunyog, mga kababayan, galit. Doon sa ano na yon, doon sa rally na yon, nagsalita si Bato, galit siya. Ang sabi ni Bato, siyempre alam naman natin na ang justification na ginamit ng gobyerno doon, hindi naman daw nag-cooperate ang gobyerno sa ICC. Nag-cooperate ang gobyerno sa Interpol. Kumbaga, hindi natin pwedeng hindi hindi tayo pwedeng hindi mag-cooperate sa Interpol kasi member tayo ng Interpol. Maaaring sa ICC hindi na tayo member, pero sa Interpol member tayo. At saka marami na rin tayong mga hininging tulong sa Interpol. Kaya nung maglabas ng arrest warrant ang ICC at humingi ng tulong ang ICC sa Interpol, yung Interpol naman humingi ng tulong sa ating gobyerno. Kaya ang gobyerno naman nag-cooperate sa Interpol. Kaya ayon sa gobyerno, hindi tayo dapat pag-isipan na parang walang batayan yung ating ginawa dahil yung ginawa kay Duterte ay pagsunod sa obligasyon natin sa Interpol. Ngayon, si Bato, galit doon. Galit sa ganung rason si Bato. Sabi ni Bato, Interpol, alam ko yung Interpol. Huwag niyo akong anuhin dyan tungkol sa mga Interpol na yan. Ang sinasabi kasi ni Bato, parang ginamit lang daw na rason yung Interpol. Kaya hindi daw ganun ang Interpol. Ang totoo daw, hindi sinunod yung proseso ng Interpol. Ayan ang sabi ni Bato. Kaya galit na galit si Bato noon. Nung nagsalita siya sa rally na yon. May ano pa nga siya, pamura-mura pa siya, BS. BS. Kumbaga, ano yan, talagang makita mo kay Bato, galit na galit siya. Kaya lang, okay, galit na galit si Bato noon sa ginawa kay Duterte. Ngayon, siya naman ngayon na nakasalang. Siya naman ngayon na nakasalang. O anong magagawa niya ngayon? Noon, akala mo, tapang-tapang ni Bato, galit. Galit sa gobyerno sa ginawa kay Duterte. Ngayon, siya naman ngayon ang nakaambang aarestuhin. Anong ginawa niya? Nagtago. Hanggang ngayon nagtatago pa. Pero nung nagsalita siya doon sa rally na yon, akala mo ano siya? Ang tapang. Nung nagsalita siya sa rally na yon, akala mo galit siya. Sabi parang wag niyo nga akong pinagluloko.
Hindi niyo ako kayang lokohin sa ganyan. Oh, parang ganun yung sinasabi ni Bato eh. Pero ngayon, ano ang kung pipicturan niyo si Bato, wala, nanginginig sa takot. Pagbanggit pa nga lang ng warrant of arrest sa ICC, hindi pa nga sigurado kung mayroon talaga o wala. Oh, anong nangyayari kay Bato ngayon? Nagtatago. Oh, yeah. Ikumpara nyo, actually may isa pa yung picture, video si Bato. Oh, nung hinahamon niya si Trillanes. O isa pa yon. Doon naman, pinapakita niya, go ahead, Mr. Trillanes. Make my day. Gusto mo, ikaw pang mag-aresto sa akin. Doon, pinapakita din doon ni Bato, matapang siya, hindi siya takot. Tapos yun na naman, pagka-aresto ni Duterte, nagrally na naman. Pinakita niya na naman. Galit siya sa mga rason ng gobyerno. Sabi niya, "Wag niyo nga akong pinagluloko. Interpol kayo, Interpol. Alam ko 'yan, yung mga Interpol na 'yan." Hindi totoo 'yang sinasabi niyo. Galit na naman si Bato. Pero ngayon, nasaan si Bato? Yung yung mga pinakita niyang galit siya, na matapang siya, hindi mo siya pwedeng lukuhin. Oh, nasaan siya ngayon? Oh, 'yan. Kaya nang makita ko itong video na ito ni Bato, sabi ko, para yatang ah, yung pinakita dito ni Bato sa totoo hindi niya naman magawa, hindi niya rin maipakita eh. Sa ngayon nagtatago siya. Hmm. Ang problema na ngayon ni Bato, hanggang kailan siya magtatago? Oh, hindi pa nga linalabas ang arrest warrant ng ICC. Hindi pa. O ngayon, hanggang kailan siya magtatago? Ang Senado naman, ang problema naman ng Senado, hanggang kailan naman nila, itutolerate si Bato sa ginagawa nito? Hindi pwede yan. Nagsisweldo siya, tapos ha? Saka, inihalal siya ng taong bayan na maging senador, hindi niya naman nagagampanan ng trabaho. Hanggang kailan siya magtatago diyan? Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, itong taong 2026 na ito, sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, sige, hintayin pa natin. Mga ilang araw pa, ilang buwan pa na ganyan pa rin, pa-file na natin ng ethics complaint si Bato. Kasi siyempre, siya, hindi niya ginagampanan ang trabaho niya bilang senador. Kaya sa susunod na mga araw, pagpatuloy pa rin si Batong nagtatago, ayon kay dating Senador Sonny Trillanes, hindi na ito palalampasin. Tama lang naman. Dapat kasuhan na si Bato sa Ethics Committee. Kapag hindi pa rin nagpakita nitong susunod na mga araw o buwan. Kaya lang, yun na nga, binalikan mo yung mga panahon na si Bato ay matapang, na maano ka, biglang akala mo ang tapang-tapang talaga. Actually, nung naging PNP chief niya, di ba, yung picture niya na ganyan na may hawak siyang yung pinapatupad yung drug war, akala mo, kayang-kaya niyang panindigan yung kanilang ginagawa. Actually, marami yung mga statement si Bato na papanindigan niya daw. Kung magkaroon daw sila ng kaso ni Duterte tungkol dyan sa drug war, handa daw siyang harapin niya. Kung ngayon, nasaan na yun? Tapos nung sinabihan niya rin si Trillanes, go ahead, Mr. Trillanes, make my day. Nasaan na yun ngayon? Tapos yung rally na naman na yun, nung ma-aresto na si Duterte. Interpol kayo ng Interpol, wag niyo kong galit na galit siya, matapang si Bato noon. Tapos ngayon, biglang nagtatago. Ay, ano ba tong nangyari kay Bato? Ito mga kabunyog, mga kabayan, dito naman kay Israelito Torion, si Attorney Israelito Torion. Abogado ito ni Kibuloy, abogado ni Digong, abogado ni Bato. Ngayon, nakita ko yung post ay yung ang pangarap ni Torion ngayong taon, sana daw makalaya si Kibuloy at saka si Duterte. Kaya lang, sabi ni Attorney Torion, kailangan ng tapisirya o tapestry of miracles. Matinding milagro ang kailangan para makalaya yung dalawa na yan. Pagkap naman ni Torion, kailangan ng tapestry of miracles para makalaya yung dalawa na yan. Bagay, wala namang masamang mangarap, pero ano naman talaga yan? Unang-una, si Kibuloy, paano naman makakalaya yan? May kaso eh. Ang kaso niya, non-bailable. Di ba nag-petition na siya, si Attorney Torion, petition for bail. Denied.
Ibig sabihin niyan, the evidence of guilt is strong. Actually, kahit non-bailable ang kaso, pag nag-petition for bail ka, ihihiring yan ng korte, ng judge. Ihihiring yan. Mandatory yan. Hindi naman pwedeng nag-petition ka ng bail. Kahit sabihin mong non-bailable ang offense, pwede kang mag-petition for bail. Tapos magkakaroon ng bail hearing. Aalamin ng judge, ng korte, kung ang evidence of guilt is strong or not. Pag ang evidence of guilt is not strong, pwedeng bigyan ng tsansang makapagpiyansa kahit ang kaso non-bailable. Naalala niyo si Bong Navarro? Ay di ba nung kinasuhan si Bong Navarro, oh, nag-petition for bail siya, pero dahil ang evidence of guilt is not strong, hinayaan siya makapagpiyansa hanggang sa nanalo sa kaso si Bong Navarro. Ako, marami rin akong kasong ganyan. Mga non-bailable offenses. Pag sa tingin ko mahina naman ang ebidensya, linalaban ko, nagpipetition ako for bail. Oh, nagagrant. Pag mahina yung ebidensya. Itong si Kibuloy, nagpetition for bail na yan sila Torion eh. Denied. Oh, ibig sabihin, ang evidence of guilt is strong. Kaya ang tsansa na lang ni Kibuloy na makalaya pag acquit, matagal pa yan. Hindi pa yan matatapos ngayong taon. Kaya nangangarap na ng gising itong si Torion, na mapapalaya si Kibuloy ngayong taon. Una, na-desisyonan na yung petition for bail, deny. O di ang pag-asa na lang yan kung ma-acquit. Unang-una, hindi pa matatapos ang kaso niyan ngayong taon. Pangalawa, malakas ang tsansang makukonvict yan kasi matibay ang mga ebidensya. So malayo. Ang tatang isa pa, kahit pa siya ma-acquit dito, malamang ngayong taon, lalakarin na yung isasalang na yung extradition ni Kibuloy. Malamang. Kasi kinumpirma na yan mismo ng ambassador ng Pilipinas sa United States na mayroon ng request ang ang gobyerno ng Amerika ng extradition ni Kibuloy. Hindi pa nga lang na ibibigay officially at formally, pero pinaalam na sa gobyerno ng Pilipinas, sa ambassador ng Pilipinas sa United States, pinaalam na mayroong request na ang US na i-extradite si Kibuloy. Kaya kahit pa ma-acquit siya dito, hindi ibig sabihin na ma-acquit siya dito sa kaso niya sa Pilipinas, yung sa US, may kaso siya doon. I-extradite siya doon. Lalo pa ngayon na naglabas na ang Korte Suprema ng guidelines tungkol sa extradition. Talagang na yan. Halos sigurado yan na kung sa Pilipinas, pwedeng matapos na yung hearing ng kaso niya, malakas ang tsansa makukonvict yan. At kahit ma-acquit pa yan, may kaso pa siya sa Amerika. So hindi rin siya i-release. Papadala siya sa Amerika para litisin doon. Wala na yan tsansa si Kibuloy na makalaya. Kaya kung iniisip ni Atty. Torion na ang kliyente niyang si Kibuloy ay makakalaya, mahirap yan. Si Duterte, ganun din. Ganun din. Ang pag-asa na lang ni Duterte na makalaya siya kapag yung appeal ng jurisdiction challenge, yung jurisdictional challenge, ay desisyonan pabor sa kanya. Yun na lang ang chance. Wala na eh. Yung interim release, denied na yung appeal. Yung kanyang unfit daw for trial, hindi rin. Fit siya to stand trial, sabi ng korte. Ang last na lang talaga na kailangang desisyonan ng korte, yung appeal. Kasi question yung jurisdiction ng ICC. Doon sa pre-trial chamber, ang desisyon, may jurisdiction ng ICC. Kaya lang, nag-appeal na naman sa appeals chamber. Doon ang hindi pa nare-resolve. Yung appeals chamber. Pero malamang sa appeals, din yan. Malamang ang magiging desisyon ng appeals chamber, may jurisdiction ng ICC. Kaya lalong wala na yan. Walang pag-asa na yan na makalaya si Duterte sa ICC. Kaya yung sinasabi ni Kibuloy ay ni Torion,
na sana ngayon daw taon makilaya si Kibuloy, makalaya si Duterte. Ha? Wala yan. Sabagay, kahit naman si Tor yun, sinabi niya kailangan ng tapestry of miracles. Kailangan ng tapisirya ng milagro. Ha? Pero mahirap mangyari yan. Yang paglaya ni Kibuloy sa ni Duterte ngayong taon, wala yan. Ha? Ito mga kabunyog, mga kababayan, si Tore, ang lahat ng mga indications, si Tore tatakbo sa 2028. Lahat ng indications, tatakbo si Tore. Una, ayan o, tingnan nyo, mayroong Nick 2028. Marami ng mga social media platforms. The People's General. Ang tawag sa kanya, The People's General. So, ano na yan, may mga page na tayo sa Facebook na nakikita. Ano na yan? Ano na? Nick Torre hindi natin alam anong posisyong tatakbuhan niya. Pinakamababa na niyang tatakbuhan senador. Pwedeng tumakbo yan na vice president. Lalo si dating senador Sani Trillanes, ang tinutulak niya, Risa Hontiveros, Nicolas Torre. Risa Hontiveros daw, Nicolas Torre. Yun yung kay Trillanes. May mga Marcos din na yun din ang tinutulak. May mga Marcos supporters, Risa Hontiveros, Nicolas Torre. Magandang kombinasyon daw kasi Luzon si Risa, Mindanao si Torre. Kaya yan, kung tatakbo si Torre ng mataas na posisyon, pwedeng vice president. Pero kung hindi man yan tatakbong vice president, senador. Senador. Pinakamababa ng pwedeng takbuhan yan, senador. Ano pa bang mga indikasyon? Mayroon na siyang advocacy na tinutulak. Ang advocacy niya, anti-bullying. Mayroon siyang movement na binuo laban sa bullying. Yun ang kanyang advocacy. Nilunch niya yan nung nakaraang buwan doon sa Santa Rosa. Yung takbo laban sa bullying. Yan yung kanyang advokasya. Ang isa pa, nitong na-appoint siya sa MMDA bilang general manager, yun. Siya yung pinadala ng chairman doon sa Metro Manila Film Festival. Artista si artista, exposure. Kaya yon, ang chairman ng MMDA si Attorney Artes. Pero ang pinadala doon na mag-represent ng MMDA hindi siya, si General Torre. Siguro binibigyan din ng pagkakataon si Torre ng exposure. Ano nga naman yun? Siyempre maraming artista doon. Tapos naka-cover yon, yung Metro Manila Film Festival. Ano yon? Salita nga doon si Torre, yun. Inano siya. Yung speech niya doon, kinover ng media. Kaya kumbaga ngayon, maraming mga exposure si Torre. At saka marami na tayong nakikita sa social media eh. Marami na tayong nakikita sa social media na mga Nick 2028, The People's General. At saka si Torre mismo, conscious siya sa exposure niya. Conscious siya. Siguro sa kanya, pabor na rin sa kanya yan na maging siyang general manager ng MMDA kahit hindi chairman. At least, nung hindi na kasi siya opisyal ng gobyerno, wala na siyang hawak na pwesto, hindi na siya napag-uusapan eh. Hindi na siya napag-uusapan. Kailangan niya hindi tulad kasi nung PNP chief siya, lagi siyang pinag-uusapan. Pero nung wala pa siyang posisyon, hindi pa siya na-appoint kung anong posisyon, hindi rin pinag-uusapan si Torre. At least ngayon na na siya, general manager ng MMDA, napag-uusapan na siya. Kahit yung pag-attend niya doon sa Metro Manila Film Festival, napag-uusapan siya. At saka, sabi ni Torre, sabi niya naman, di bale ang trabaho ko ngayon, traffic, labanan ng traffic, daw siya,
okey lang daw sa kanya yun. Tutal yun naman daw ang ano niya, expertise niya. Pero ang totoo, kahit, hindi siya yung chairman ng MMDA, general manager lang siya, okey na rin at least may exposure siya, hmm. Ang lumilitaw talaga ngayon, sa tingin natin, si Torre tatakbo talagang 2028. Kasi nga, may mga grupo ng nabuo na nag-o-organize para sa kanya, eh. The People's General ang tawag sa kanya at, marami na rin siya umiikot na rin si Torre, nakarating nga ng Masbate, eh. Si Torre, nakarating ng Masbate, eh. Kaya ano ito, talagang tingin natin ano ito, tatakbo itong, kung hindi man Vice President, senador, senador. Anyway, ano 'yan, abangan natin. Nitong 2028 kasi kailangan na talagang yung mga tatakbo kasi sa 2028 lalo na kung ang lalabanan mo ay presidente, vice presidente, senador, ngayon talagang 26 dapat mag-ano na, maging visible ka na, maghanda ka na magtayo ng makinarya, yan. Ah, Kaya tama lang 'yang ginagawa na 'yan ni General Torre, ah. Okey mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat.